Okay, so simulan na po tayo sa salita ng Panginoon. Bago tayo dadako sa salita ng Panginoon, tumayo po tayo para sa panalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa pagkakataon ngayong gabi. Kami magbulay-bulay sa iyong salita na sabi mo, nalilipas man ang lahat dito sa mundo, ang lahat ng bagay sa mundo ay mawawala, ngunit ang iyong salita ay mananatili at ito'y hahatol sa amin sa huling araw. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa iyong salita, ngunit ito'y aming kinakailangan na marinig at intindihin upang kami maging ganap na iyong tagasunod at makasama sa iyong pagbabalik, Panginoong Diyos. Alam namin na ikay nag-promise, Panginoon, na babalik upang kunin ang lahat ng sumasampalataya sa iyo. Panginoon, sa gabing ito, nandito po kami sa pamilyang Ungsat, Panginoon. Naway iparating mo ang iyong pagmamahal at yakap sa kanila na sila po'y nakaranas ng ganitong kalagayan, Panginoong Diyos. Yakapin mo ang kanilang puso upang sila'y maging hindi mag-alala sa pangyayaring ito, Panginoon. Iparating mo ang iyong mensahe sa kanila. Lalo na sa iyong mga kapatid na narito ngayong gabi, ay iparating mo ang iyong salita sa kanila upang sila'y maghanda sa iyong pagbabalik, Panginoong Jesus. All the glories belong to you sa pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. Amen. Ari na po tayong umupo. So, yung salita ng Panginoon, mga kapatid, ay nandito sa unang Thessalonica, 1 Thessalonians, chapter 4, verse 13. Ang salita ng Panginoon ay nagsasabi, "But I do not want you to be ignorant, brethren." Pwede po kayong pumasok sa gusto pumasok at makinig. So, ito, no? Sabi ng Panginoon, in 1 Thessalonians chapter 4, verse 13, "But I do not want you to be ignorant, brethren, concerning those who have fallen asleep." Yung namamatay na, yung fallen asleep. So, wala na yun. No? "Lest you sorrow as others have no hope." Huwag po tayo mawala ng pag-asa sa kalagayan ni tatay ngayon, as others who have no hope. So, ibig sabihin, yung iba, pag namatayan, ay nagpapakamatay rin sila. Kasi hindi nila matanggap. So, sabi ng Panginoong Hesus, huwag po tayo kagaya nila. "For if we believe that Jesus died and rose again, even so God will bring with Him to those who sleep in Jesus." Napakalaga ito. Kapag tayo po daw ay naniwala sa Panginoong Hesus na siya'y namatay at nabuhay, so even God bring with Him. So sa pagbabalik ng Panginoong Hesus ay makakasama siya to those who sleep in Jesus Christ. So pag kayo'y naniwala sa Panginoong Hesus na nagbibigay ng buhay, kahit po kayo'y mamamatay, ay makasama po natin ang Panginoong Hesus sa kanyang pagbabalik. Yan, no? Verse 15, "For this we say to you by the word of the Lord, that we who are alive and remain until the coming of the Lord will be no means precede to those who are asleep." So sabi niya dito, itong mga namamatay na naniniwala sa Panginoong Hesus ay muli po silang mabuhay. Amen! Huwag po tayo mag-alala. Huwag kayong
mawala ng pag-asa. Okay? Sabi niya dito, for this we say unto you by the word of the Lord, sabi po ng salita ng Panginoon, hindi po natin ito salita, that we who are alive and remain until the coming of the Lord will by no means precede to those who are asleep. So sa pagbabalik ng Panginoong Hesus, tayo pong mga buhay ay hindi mauna na kunin ng Panginoon. So una po yung mga namamatay. Anong ibig sabihin? I-resurrect po yan ng Panginoon. Ano ba yun sa inyo? Yung nabubuhay muli. Ano ba yan? Sa Reincarnation. Nabuhay muli. Okay, so patuloy natin sa 16. For the Lord Himself will descend from heaven, at ang Panginoong Hesus ay bababa mula sa langit with the shout, with the voice of Archangel, and with the trumpet of God. And the dead in Christ will rise first. Yan, napakaganda nun. So pag bababa po ang Panginoong Hesus, kasama ng mga sigaw, at pagpapatunog ng trumpita, and the dead in Christ will rise first. Basta-basta yun. Salita po ng Panginoong Hesus. Kaya huwag po tayo mag-alala. Ate Melanie, nang yung ama ay tuluyan ng pumanaw, ngunit ang sabi ng Panginoong Hesus, and the dead in Christ will rise first. Muli siyang mabuhay muli. Kung siya po'y naniniwala sa ating Panginoong Hesus. Dahil ang Panginoong Hesus ay siya po ang ating tagapagligtas. Hindi po pastor ang makaligtas. Kahit pari, hindi po makaligtas sa atin. Nagtuturo lang yan. Nagtuturo lang kami ng salita ng Panginoon. Kahit si John nga, yung right hand ng Panginoong Hesus, lumuhod siya sa anghel. Lumuhod siya sa anghel. Ngunit sabi ng anghel, Juan, huwag kang sumamba sa akin. Sambahin mo ang Diyos. Yan, di ba? Yung anghel, hindi natin pwede sambahin. Sabi ng anghel kang Juan, huwag mo akong sambahin. Sambahin mo ang Diyos na lumikha sa'yo, na kagaya din sa akin. Huwag tayong sumamba sa tao. Okay? Sa Panginoon lang. 17. Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. So, tayong mga buhay sa pagbabalik ng Panginoong Hesus, kung tayo'y naniniwala sa Panginoong Hesus, ay caught up, parang rapture. Makasama po tayo sa pagbabalik ng Panginoong Hesus kapag tayo naniniwala sa Kanya. To meet the Lord in the air. And those we shall be with Him always in the Lord. Therefore, comfort one another with this word. Yun ang napakalaga ng salita ng Panginoong Hesus. Na hindi po tayo mawala ng pag-asa. Kapag tayo po'y namatayan, huwag po tayo mawala ng pag-asa. Ang pangako ng Panginoong Hesus, pag tayo'y maniwala at tanggapin ang Panginoong Hesus, ay sa Kanyang pagbabalik, ay makasama po tayo. Nalaman nyo ba na babalik ang Panginoong Hesus? Babalik siya. Pero hindi natin alam. Even the angel, hindi nila alam kung kailan babalik ang Panginoong Hesus. In Matthew chapter 24 verse 36, even
no hour, no days, the Lord Jesus Christ can, nor the angels, but my Father only. So, ang nakakaalam sa pagbalik ng Panginoong Hesus ay ang Ama lamang. So, yung salita ng Panginoon kanina, the dead in Christ shall rise first. Ibig sabihin, yung mga tao na naniwala sa Panginoong Hesus ay bubuhayin muli ng Panginoon sa kanyang pagbabalik. Ang tanong ko, bumalik na ba siya? Wala pa man. So, kaya may pag-asa pa tayo. Dalawa kasi yung sabi ng Panginoon kanina. At tayo namang nabubuhay ngayon ay kapag tayo po'y naniwala sa Diyos at tinanggap ang Panginoong Hesus, ay sabi niya, makakasama din tayo ng Panginoong Hesus. Makasama din tayo. So, balikan natin ang salita ng Panginoon, no? Yung clear. Then, we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. So, itong pangyayari ito ay sa papararating. Na yung mga lahat na nasa libingan, sa mga sementeryo na naniwala sa Panginoong Hesus, ay sabi ng Panginoong Hesus dito, for the Lord Himself shall descend from heaven. So, ibig sabihin sa 16, pag ang Panginoong Hesus ay bababa mula sa langit with the shout, at sa pamamagitan ng mga hiyaw, sigaw, and the voice of archangel, at ang mga salita ng mga anghel, and with the trumpet of God, pag makarinig na kayo ng trumpeta ng Panginoon, and the dead in Christ will rise first. Yun ang sabi ng Panginoong Hesus. Yung mga namatay na naniwala sa Panginoong Hesukristo ay will rise first. So, mabubuhay talaga sila. Dahil ang Panginoong Hesus ay, bakit nga pala mabubuhay ang mga namamatay? Dahil sila'y naniniwala sa Panginoong Hesukristo. Si Jesus Christ kasi ay ang may-ari ng ating buhay. Sabi ng John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No man cometh to the Father but by me. Ako ang buhay, ako ang daan papuntang langit, ako ang katotohanan. Wala pong makapunta sa langit kundi dadaan sa Panginoong Hesus. Baka may membro si Kibuloy dito. Wala naman. Hindi po si Kibuloy ang makaligtas sa atin. Ang Panginoong Hesus. Si Panginoong Hesus ang pangalan sa Bible na ang kanyang trabaho ay tagapagligtas. So, ang gawain ng tao, minsan teacher, carpenter, driver, abogado, doktor. Pero sa Bible, isa lang ang may pangalan na tagapagligtas. Yung ipinanganak ni Maria sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya nga, sabi ni Jose, ayaw ko nang tanggapin si Maria dahil may laman na yung kanyang tiyan. Ayaw ko. Sabi ng anghel, Jose, huwag kang magganon. Tanggapin mo si Maria bilang iyong kabiyak. Dahil ang kanyang, nasa kanyang tiyan ay ang pinanganak ng banal na Espiritu. Hindi kalooban ng tao. Kaya nga, si Jesus Christ, 100% tao, 100% Panginoon. Kasi anak siya ng banal na Espiritu. Hindi siya anak ng
tao na kasama yung lalaki. Hindi sila nagsama eh. So, anak siya ng banal na Espiritu. So, ganun. At pangalanan mo siyang Jesus upang iligtas ang lahat ng tao sa mundo. So, yun ang trabaho ni Jesus, tagapagligtas. Hindi pastor ang makaligtas, hindi church ang makaligtas sa atin. Tanging ang Panginoong Jesus lang. So, yung simbahan, mga pastor, mga pari, mga madre, ginamit ng Panginoon upang mangaral ng salita ng Panginoong Jesus. So, maraming salamat mga kapatid. So, ang salita ng Panginoon, for if we believe that Jesus died and rose again, kung tayo po'y naniwala kang Jesus na siya'y namatay at nabuhay muli, even so God will bring with Him to those who are asleep in Jesus. Pag sabihin mong Bible, sleep in Jesus, yung namamatay na. Namamatay sila na may paniniwala ang Panginoong Jesus ay mabuhay muli. So, tayo namang mga buhay ay kailangan nating maging handa dahil dadaan tayo dito. So, pag dadaan na tayo dito, hindi na tayo mangamba. Parang kung sa English, worry. Ano ba sa Tagalog? Nangangamba. Nawawala ng kasi Bisaya ako eh. Taga Sarangani ako. Kababayan ni Manny Pacquiao. Yung Bisaya ako. Dili kayo, di ako marunong masyado Tagalog. Pero parang tinatry ko lang. No? So, hindi po ako taga dito. So, kaya, pero yung binigay sa akin ng Panginoon na pagmamahal sa kapwa. Pag naniwala ka kay Jesus, ang buhay ni Jesus ay taglay mo na rin. Si Jesus ay mabait, si Jesus ay mapagbigay, si Jesus ay matulungin. So kapag sabi mo naniwala ko sa Panginoong Jesus, ngunit siya ang kasama mo nangangailangan, hindi mo naman tinulungan. Parang may mali sa ating paniniwala. So ganun. Kung tayo sabihin mo naniwala ko sa Panginoong Jesus, ano ba yung katangian ni Jesus? Mabait, yan, matulungin, mapagmahal sa kapwa. Ganun ang gusto ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, mahalin niyo ako ng buong puso, isip, kaluluwa. Pangalawa, mahalin mo ang iyong kapwa na kagaya mo rin, ay wala na pong higit na batas sa dalawang ito. Yan. May 10 utos ang Panginoon, binigay niya kay Moses. Sa pagdating ni Jesus dito sa mundo, binigyan tayo ng 2 na lang. O sige, mahalin mong iyong kapwa. Wala ka nang magawang kasalanan. Ganun. Jesus is the end of the law. Tinapos na ni Jesus ang 10. Binigyan na lang tayo ng 2. Ngunit ang 2 ay higit pa sa 10. Mahalin mo ang iyong kapwa na kagaya mo rin. Wala ka nang magawang kasalanan kasi mahalin mo yung sarili mo, kagaya ng iyong kapwa. Sabi ng Panginoon. Bakit nga mahalaga ang pagsishare ng Panginoon, ng salita niya? Mahalaga ang pagbabahagi ng salita ng Panginoong Hesus para malaman niyo mga kapatid. Sabi niya diyan sa Romans chapter 1 verse 16. Romans, Roma, Acts, Romans. Bakit mahalaga ang pagpapari? Bakit mahalaga ang pagmadre? Bakit mahalaga ang pastor, evangelist, propita? Ito, bakit kaya sila nangaral ng salita ng Panginoon? Okay, sabi niya sa Romans chapter 1 verse 16. For I am not ashamed of the gospel of Christ. Sabi ni Paul, hindi ako
Hindi ko ikinahiya ang pagbabahagi patungkol sa balita kay Hesukristo. For it is the power of God to salvation. Dahil ito ay kapangyarihan ng Diyos na ang lahat ng tao na naniwala sa Kanya ay maligtas. For this is the power of God to salvation for everyone who believes. Sa lahat ng mga naniniwala. For to the Jews or also to the Greek. Anong importante ang pagwali sa Bisaya pa? Bakit malaga ang pagbabahagi ng salita ng Panginoon? Dahil ito ay kapangyarihan ng Diyos na tayo'y maliligtas. Para makapunta po tayo ng langit, ito ang paraan ng Panginoon. Kasi kung Panginoon ritso natin makita, patay tayo. Si Moises nga, hindi niya nagpakita ang Panginoon sa pamagitan ng apoy. Pag magpakita ang Panginoon sa iyo, bata, nagpakita sa kanya. Yun ang Panginoon. Pero yung Panginoon, nagkatawang tao sa pamagitan ni Jesus, yun, nakikita po natin siya. Dahil pinanganak po siya. So, mahalaga itong ginagawa natin ngayong gabi. Hindi po ito walang halaga. Dahil ang pagbabahagi ng salita ng Panginoon, sabi niya dito, Roma 1:16, baka kayo'y naguguluhan, pwede niyong basahin sa bahay. Ito ay kapangyarihan ng Diyos upang tayo'y maligtas for everyone who believes. Yun ang tandaan natin. Kasi minsan, doon sa labas, may mga tao naman na hindi naniniwala. So, ang sabi ng Bible, yung naniniwala lang sa Panginoong Hesus. Kanina, yung mga namamatay na naniniwala sa Panginoong Hesus. Paano na yung namamatay na hindi naniniwala? Dalawa naman yung punta ng tao. Inferno, langit. Dalawa lang. Totoo yun, kasi nasa Bible. Hell, heaven. There is a way to heaven. Jesus Christ said, I am the way to heaven. I am the truth and the life. Binuhay niya si Lazaro, namatay na, 4 days. Nasa libingan na si Lazaro. Ano ang ibig sabihin? Upang ipaalam sa atin na ang may-ari ng buhay ay ang Panginoong Hesus. Binuhay niya si Lazaro sa libingan. Sabi ni Marta at sabi ni Maria, Panginoong Hesus, 4 na araw na siya nailibing. Mabaho na po siya, Panginoon. Sabi ng Panginoong Hesus, maniwala ka, ang sino man na namamatay sa akin, na naniniwala, ay mabubuhay muli. Amen! Maniwala lang po tayo sa Panginoong Hesus. So yun po, ang salita ng Panginoon ngayong gabi. Sabi nga dito, last na po, for God, dito. That if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart. Pag sinabi na yung pagsasabihin mo na ang Panginoong Hesus ay iyong maniwalaan sa pamamagitan ng iyong puso, na siya po ay namatay at nabuhay, you will be saved. Maliligtas po tayo pag paniwalaan po natin ang Panginoong Hesus. Alam mo, katatapos lang ng Halloween, nag-celebrate ba kayo ng Halloween? Holy Week? Yung pagkamatay at pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Nakita niyo ba yung tatlo doon sa cross? Yung tatlo? Yan. Yun, Holy Week. Yung tatlo na nasa krus, dalawa makasalanan. Kasalanan yung dalawa. Si Panginoong Hesus nasa gitna. Walang kasalanan. Rapist, di ba? Sabi ng isa, Panginoon, kung ikaw ay Panginoon, sige, iligtas mo kami. Sabi naman ng isa, Panginoon, huwag kang ganyan. Wala siyang kasalanan.
Panginoon, kung nandoon ka na sa iyong kaharian, huwag mo akong kalimutan. Anong sabi ng Panginoon? Ngayon din, makasama kita. O bakit siya naligtas na makasalanan siya? Nagsabi ba sa Panginoon Jesus na balik ka doon, magpabinyag ka muna. Gumawa ka ng tama. Magbigay ka ng pera. Wala na, di ba? Ano yung sikreto? Naniniwala siya. Ha? Naniniwala siya. At siyempre, parang ano ba yung tawag? Nagsisi. Nagsisi at naniniwala siya. Anong sabi ng Panginoon? Kahit siya makasalanan, ngayon din ay makasama kita sa ating karya. Tayo, ngayon, pag tayo po ay naniniwala sa Panginoong Hesus, tanggapin siya sa ating puso. Sabi ng Romans chapter 10 verse 9, ika'y maliligtas. For with the heart of one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Yan. Ang kaligtasan kasi, tayo, parang si ate, maitim yung maitim. Kulay. Maitim tayo sa Panginoon. Hindi natin kaya maligtas. Kaya nga, pinadala ng Ama si Jesus upang tayo iligtas. Si Jesus ay nakadamit ng puti. Ngayon, nasa likod ka ni Jesus. Sinong nakikita? Si Jesus o ikaw? Si Jesus na. Yan ang tinatawag na Jesus Christ righteousness. Sa pamamagitan ni Jesus, naging banal tayo. Nakuha nyo? Pag tayo kahit gaano tayo makasalanan, pag lumapit po tayo sa Panginoong Hesus, ay maging banal po tayo. Dati kasi, drug pusher, drug, ganyan. Pumapatay ako ng tao. Ngayon, magsisi na ako. Babalik na ako sa Panginoon. Yun. So, ibig sabihin, yung tao na yan ay maliligtas siya. Nagsisi at naniniwala sa Panginoon Jesus. Maraming salamat sa gabing ito. Kaya, Tatay Mila, huwag kang mag-alala. Dahil, sabi ng Panginoon, bubuhayin niya muli sa kanyang pagbabalik. At sa mga buhay din, kagaya ko, kagaya nyo, pag tayo ay naniniwala, sabi ng Book of Thessalonians, makasama po tayo sa kanyang pagbabalik. Tandaan nyo na ang pagbalik ng Panginoon, dalawa. Rapture. Sikreto ito. Secret. Kita nyo sa salida yung nawawala bigla. Nawawala bigla. Yun ang unang mangyari. Pangalawa, Pero yung nasa Biblia yan. Yung pinasa. 1 Thessalonians chapter 4 verse 13. Caught up. Rapture. Pangalawa, yung pagbabalik ng Panginoon, yung paghari ni Antichrist. Yung makipag-away na si Satanas sa kanya. Yun, yung tinatawag na Great Tribulation. Ganito ang mangyari. Sabi ng Panginoong Hesus, pag nawala na yung asin, wala na. Ano ba yung asin? Natutunaw. Tayo kasi yung asin. Nagpapasarap sa mundo. Ibig sabihin, pag mawala na yung, ganito na lang para makuha nyo. Yung kambing at saka tupa. Pag kukunin ko na yung tupa lahat, ang matitira ay mga kambing, anong gagawin nila? Alagaan. Magpatayan sila. Ganon? Yung mga kambing. Ibig sabihin, pag kunin na ng Panginoon ang mga mabuting tao, may iwan ang mga masama, magpatayan sila. Yan ang tinatawag na World War 4, World War 3. Magkagulo na ang mundo. Maghari na si Satanas. Yun. So, yung karnero, yung tupa, yan ang tinatawag na kukunin ng Panginoon, rapture. Kukunin muna ng Panginoong Hesus ang mga mabubuting tao. Ang mga asin, kunin na.
ang mga mabubuting tao kunin ng Panginoon sa pamamagitan ng rapture. Ang matitira, mga masama. Ngayon, magpataasan sila. Sabi ng Mateo, kingdom versus kingdom. Kaharian versus kaharian. Hari versus hari. Power to power. Power to power. Ganyan ang mangyayari sa ating mundo ngayon. At nandito na tayo. Nangyayari na. Sabi ng bukong Mateo chapter 24, verse 7, tandaan nyo na may lindol. Nakaranas na ba kayo ng lindol? Tayo ng China. Lindol. Number 1, lindol. Nakaranas na ba kayo? Oh. Pag lindol, maraming magsisimba Domingo. Pag walang lindol, walang magpunta sa simbahan. Walang tumawag sa Panginoon. Maraming nagdadasal kasi may lindol. Oh, may lindol. Pag walang lindol, walang magsisimba. Ayan. So, ibig sabihin, ang lahat ng sabi ng Bible ay katotohanan. Pangalawa, taggutom. Prediction yan. War, gira, Ukraine versus Israel. US. Ganyan. But the end, hindi pa. Sabi ng Bukong Mateo, hindi pa yun. Ano ba yung huli? Ano ba yung huli para magkagulo na ang buong mundo? Mateo chapter 24 verse 13. Kung ipangaral na lahat ang salita ng Panginoong Hesus, kung ipangaral na sa buong mundo, yun na ang katapusan ng mundo. Sabi na, basahin ko na lang, baka sabihin nyo si brother, ngayon nagsasalita, wala namang basis. Ito, salita ng Panginoong Hesus. Wala naman tayong gagawin, no? Dito na tayo. So, ito na lang yung ano natin. Para hindi tayo makatulog kasi minsan umuwi na yung iba no? Yes, yes. Paano? So, last na to. Yan. Ito nga yung sabi ng Panginoon, Take heed that no man deceive you. Ito na sa huling araw na ito, For many will come in my name, saying, I am Christ, and will deceive many. Ito na yun, Buloy. Ako ang Jesus. No? Salita niya yan. Ito. For many will come in my name. Marami ang darating na sabi, ako ang Panginoong Jesus. And will deceive many. Marami ang kanyang maligaw. Kababayan man ko si, taga Davao man yan si, Buloy. Hindi po ang tawang makaligtas. Ang Panginoong Hesus lamang ang makaligtas. And you will hear wars and rumors of wars. Ayan. Gira sa Ukraine. Ang nangyari na. See that you are not troubled. Huwag kayo mag-alala. For all these things shall come to pass, but the end is not yet. Hindi pa tapos. 7. Nation against nation. Kingdom versus kingdom. And there will be famine, taggutom, pestilence, earthquakes in various places. So, doon sa paligid, yung mga earthquake. And these are the beginning of sorrow. Ito yung simula ng paghirap. Magaling pala may interpreter ako dito. English pa. Then, they will deliver you up to tribulation. And you will be hated by all nations for my name's sake. And many will be offended, will betray one another, and hate one another. Itong betray one another, hate one another. Yung asawa mo, nangangaliwa, ganyan. Betray. Traitor. Hate one another. So, ngayon, pag nagkasala yung asawa mo, yung partner mo, naging hate mo na ngayon. Hate mo na. I hate you. Huwag kang magpakita sa akin. Ganyan, hate one another. So, nagaganap na yun. Pero nung nangligaw siya, grabe naman. Pag nakuha na niya, nagpakasal na, iba na eh. One another. One another na eh. So, ang rule ng Bible, pag hindi namatay yung asawa mo, huwag mong palitan. Ito po yan. Kasi minahal mo eh. Yun ang rule ng Panginoon.
Huwag mong palitan. Magkakagulo ang buhay mo. Then many false prophet will arise and deceive many. Mga kapatid, minsan lang po ako nag-preach ng salita ng Panginoon. Tandaan nyo. Sabi ng Panginoong Hesus, huwag po kayong deceive. Saan nga nag-deceive sa Tagalog? Malingla. Huwag kayong magpalinlang. Kagaya ni Kibuloy ba? Sabi niya, ako ang makaligtas. Naniniwala naman kayo. O yun, ang tinatawag na, hindi na yan kasalanan ng Panginoong Hesus na kayo'y mapunta sa dagat-dagatang apoy. Dahil mali yung paniniwala natin. Check po natin yung paniniwala natin, mga kapatid. And many false prophets will rise and deceive many. Uyupan na ka. Tumba na ka. Kirik-kirik. May mga nangyari yan sa Facebook. Remember, the Holy Ghost. Hypnotize. Holy Ghost. Anong ibig sabihin? Holy Ghost, banal, holy. Ngayon, sabi niya, ano nangyari? Sinapian ng Espiritu. O bakit siya bumubula? Ngayon, kilik-kilik. Yan. Hindi po yun banal na Espiritu. Yung banal na Espiritu ay holy. Wala kang masabi. Banal. No? Yun ang, marami na yun ngayon. No? Because lawlessness abound, the love of many will grow cold. Minsan, wala na tayong pakialam sa kapwa kasi yung puso natin wala na. Pero sa amin sa Mindanao, pag pumasok ka sa bahay, pakainin ka. Mag-ihaw ng manok, native. Kape, libre yun. Tradisyon. Yun ang gusto ng Panginoon na hindi mawawala sa atin. Yung matulungin. Sabi ng Panginoon dito, the love of many will cold. Sana hindi naman. Parang wala na tayong pakialam sa kapwa. Ganyan. Example, may na-disgrasya, ganyan. So, kailangan niya ng tulong. So, tayo naman, dumadaan lang. Grabe siya. Pabayaan yan! Eh, hindi ganon ang Pilipino. Nagtutulungan. So, ganyan po yung gusto ng Panginoong Hesus. But who endures to the end shall be saved. So, kung sino po yung manatili sa Panginoong Hesus, na mananampalataya, siya po'y maliligtas. So, ganun lang, buhay natin. And the gospel of the kingdom will preach in all the world as the witness of all nations, and the end will come. Okay? So, nakita niyo? Ano ni? Tresyo. 24:14. Kung ibahagi na ang salita ng Panginoong Hesus sa buong mundo, lahat ay nakarinig na patungkol sa Panginoong Hesus. And the end shall be. Ito na po. And the end will come. So, tatapos na po ang ating mundo. Kaya mahalaga po ang salita ng Panginoon. Kaya nandito ako para sa inyo na nangangaral ng salita ng Panginoon. Kung makikita nyo, hindi ako nagsasalita na sa sarili ko. Salita po ng Panginoong Hesus yan, naka-red. Pag naka-red, salita ni Hesus. Pag naka-black, salita po yan ng apostol niya. Yung mga tao niya. So, tatayo po tayo. Nag-aalam ka rin yun, Pastor. Ginagalang pa rin yun kasi inuutosan ng Panginoon yan eh. Salamat brother ha. Interpretation kasi minsan nahirapan ako eh. Pwede ito magpastor kasi magaling sa English. So, let us pray. Mag-pray po tayo para kay tatay sa kanyang kaluluwa. Ito po yung tinatawag na katawan. Hindi na po gumagalaw. Ano po yung tao? Mayroon po siyang katawan, mayroon po siyang espiritu, mayroon po siyang kaluluwa. Tatlo po. Ito, iniwan na ng espiritu at saka kaluluwa. Yung kaluluwa po, pag ginaganyan mo, ay agay, masakit eh, masakit. Kaluluwa po yun. Pag nag-iisip ka, 1, 2, 3, 6 plus 6, 12, yun ang espiritu, yung nagbibigay ng kalaman. So, yan ang tandaan. Ang katawan po na ito, tatlo po ito. Tatlo po yung ngayon, pag iwanan tayo ng kaluluwa, espiritu, ito na po. Kahit kanyanin mo, hindi na yan mag-react. Okay. Kaya, buhay, di ba? So, yun po ang natin. So, panalangin natin si tatay
Ungsod. At ang kanyang pamilya. At sa atin naman, manalangin tayo sa ating sarili ngayong gabi. Let us pray. Heavenly Father, we thank you so much in this place, O God. We glorify your name. Kami po'y nagpupuri sa iyo, Panginoong Diyos na dakila na nasa langit. Ikaw ang dapat dakilain at sambahin sa dakong ito. Lalo na, Panginoon, sa iyong salita, na kapag kami naniniwala sa iyo at tanggapin ang Panginoong Hesus na iyong ipinadala, na sa amin namatay at nabuhay muli at nagbibigay ng buhay sa lahat, kami po'y maliligtas. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng iyong mga promises sa amin. Panginoon, ang mga bagay na ito ay totoo dahil ito'y salita mo, Panginoong Jesus. Ako po'y nanalangin kay Tatay Umsad Ginoo na ikaw, O Diyos, ay tumanggap sa kanyang kaluluwa at ang kanyang espiritu, Panginoon, ay bumabalik sa iyo. Sabi mo sa Ecclesiastes na ang katawan ay babalik sa lupa at ang kanyang espiritu at kaluluwa ay babalik naman sa Diyos. Maraming salamat, Panginoon, na alam ko na ang taong ito, na si Tatay Umsad, Panginoon, ay kinuha mo na at kasama mo na, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong salita, lalo na po sa amin na nanaiwan na mga buhay. Maraming salamat na ikaw'y nangako na ang lahat ng namamatay na naniwala sa iyo ay iyong bubuhayin muli. At kami naman na mga buhay na naniniwala sa iyo ay kukunin mo naman, Panginoon, sa iyong pagbabalik. Maraming salamat, Panginoong Diyos. We glorify your name and praise your name, O God, this place. In Jesus' name I pray. Amen. Meron akong katanungan. Naniniwala ba tayo sa Panginoong Hesus? Opo naman. Okay, so tanggapin po natin ang Panginoong Hesus sa ating tahanan, sa ating buhay. Alam nyo, pag tanggapin nyo si Hesus, ilagay nyo sa inyong tahanan, mapayapa po ang ating tahanan. Hindi mo kakagulo. Totoo. Pag-ibig. Yan. Kasi Panginoong Hesus ay ang pag-ibig. Ipasa po natin sa ating mga anak ang pagmamahalan. Simple lang ang buhay. Paghariin ang Panginoong Hesus. So maraming salamat. Magandang gabi. Maaari na po tayong umupo. At salamat po sa inyong pakikinig sa salita ng Panginoong Hesus. Yan tayo, salamat mo. Ready, ito na kami. Para sila naman yung makapasok yung mga ano. Yung bisita. Bisita.